ang may init na aksyon sa customs check. Mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang barangay sa General Santos City, dinayo at hinatiran ng ayuda ng mga kawani ng Bureau of Customs sa Port of Zamboanga. Mahigit 86 na milyong piso ang halaga ng droga na sabat ng customs sa mga parcel sa Naiya at Clark, Pampanga. Lalaking pipick up lang sana sa isa sa mga padala, kalaboso ng customs at PIDEA. Port of Limay, Subic at Iloilo City, nahigitan na ang kani-kanilang target collections nitong Mayo. Koleksyon ng customs sa unang 5 buwan ngayong taon, pumalo na sa mahigit 400 bilyong piso. Ilang pantalan na humataw sa koleksyon noong nakaraang buwan, kinilala ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa idinaos na Collectors Conference. Mahigit 50 piraso ng endangered tortoise o pagong naharang ng customs sa maleta ng dayuhang pasahero sa Naiya. Nakakaya kasi ang hirap mo naman maging OFW. Malayo ka sa pamilya mo. Malayo ka sa pamilya mo. Hindi alam ng pamilya mo kung ano nangyayari sa'yo. To be honest, wala namang OF sasabihin na ganito kinakain ko dito sa abroad eh. O hindi ako kumakain eh. Sa ating isumbong kay Commissioner, ating balikan kung paano tinugunan ng BOC ang mga inabandonang balikbayan box ng ating mga OFW. Mga forwarder at scammer na nagbabalak pa rin manloko, may babala mismo ang customs. Sa mga kababayan naman natin na mahilig bumiyahe, alam nyo ba na may nauuso ngayong modus sa airport abroad kung saan pinapalitan ang inyong bagahe ng mga sindikato para makapagpuslit ng kontrabando? Para hindi kayo mabiktima, may ilan kaming paalala sa Know Before You Go. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nakatanggap ng parangal mula sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port, may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon. Ito ay para sa inyo sa mga biyahero humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check! Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Simulan natin ang balitaan sa kalagayan ng ating mga kababayang nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nagsanib puwersa ang Bureau of Customs Port of Zamboanga at Subport of Dadiangas sa paglulunsad ng Operation Tulong 2026. Layo nitong maghatid ng ayuda sa mga pamilyang diretsong apektado ng malakas na pagyanig sa General Santos City at mga karatig lugar. Narito ang report.
Walang sinayang na oras ang mga tauhan ng BOC Port of Zamboanga sa paghahatid ng ayuda matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City at sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8. Ilang taong nadistino sa Port of General Santos si District Collector Elinita Abanyo, kaya batid niyang kailangan ng agarang tulong ng mga residente at dati niyang tauhan doon. Sa tulong ng mga kawani ng Port of Zamboanga at ilang stakeholders, ikinasaagad nila ang Operation Tulong para makalikom at makapaghatid ng relief goods sa mga tinamaan ng lindol. Hindi naman namin kayang gawin yun mag-isa. Tinap din muna namin kung hanggang saan ang pwede nilang maitulong. And then, nag-reach out din ako dito sa mga empleyado natin. May mga nag-voluntary naman na magbigay din ng monetary. And then, nalikom namin yung 500,000 na yan nung June 9 kaagad. Sa loob lang ng isang araw matapos ang lindol, nakalikom agad ng ₱250,000 sina Collector Abanyo mula sa mga donasyon ng ilang kawani ng Port of Zamboanga at ilang stakeholders. Ito ang ginamit nila para makapamili ng relief goods na ipinadala sa Gensan. May partner din silang rice importer mula Sultan Kudarat na tumutulong sa pag-repack. Nagpahiram na ito ng mga truck para maihatid ang mga relief goods sa Gensan. Ang manpower, shinolder nila. Kanila rin yung bodega na pinag-anuhan namin nung kung saan kami nag-repack. Sila ang nag-repack doon, ang mga tao niya. Kabilang sa mga agarang nabigyan ng tulong ng mga taga-customs, ang mga rescuer na tumutulong sa search and rescue operation. Nahatiran din nila ng tulong ang mga residente sa ilang malalayong barangay sa Gensan. Yung mga rescuers, they're equivalent to 250. They are from Bureau of Fire. Ang iba naman mga NDRRMC volunteers. Mga 250 sila lahat na nangangailangan ng immediate na pagkain habang ginagawa yung rescue nila, pati itong mga tubig. Pati tinap na rin namin yung mga taga Gensan dahil sila ang nakakakilala. Sabi nga nila meron dito mga barangays na hindi pa talaga na nakakatanggap ng kahit anong tulong dahil ang lalayo nila. Na-identify mga 5 barangays yata, maliban doon sa mga rescuers, yun ang mga nakatanggap. Labis ang pasasalamat ni Collector Abanyo sa mga kawani ng BOC at private sector na nagsama-sama para isakatuparan ang Operation Tulong. Sa ngayon, patuloy ang rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng lindol. Patuloy rin ang pagbaha ng tulong at donasyon, kaya nakikipag-ugnayan na ang Port of Zamboanga sa Port of Gensan para direkta na nilang matanggap ang mga ipinadadalang ayuda para sa mga biktima ng lindol. Linggo-linggo, tinatangka ng mga smuggler na magpuslit ng iligal na droga at iba pang kontrabando papasok ng bansa. Pero hindi sila nakalulusot sa mas pinaigting na pagbabantay ng Bureau of Customs. Gaya na lang sa NAIA at Port of Clark kung saan mahigit 86 na milyong pisong halaga ng droga ang nasabat ng ahensya. Itinago ang mga ito sa water filter at salon supplies. Isang lalaki naman ang arestado matapos mag-pick up ng parcel na may lamang sabu. Narito ang report. Tinurn over na ng Bureau of Customs na iya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 14 na abandonado at nasabat na parcel na naglalaman ng mga pinaghihinalaang iligal na droga. Nagmula ang mga shipment sa iba't ibang bansa sa Asia, Europa at United States. Natukoy ang mga parcel matapos ma-flag sa X-ray screening dahil sa mga kahinahinalang larawan ng mga nilalaman nito. Dahil dito, isinailalim ang mga shipment sa 100% pisikal na inspeksyon at canine examination sa pakikipagtulungan ng PDEA. Sa masusing pagsusuri, tumambad ang iba't ibang uri ng pinaghihinalaang iligal na droga na itinago sa loob ng mga parcel. Kabilang dito ang mahigit 7 kilogramo ng shabu, halos 6 na kilogramo ng high-grade marijuana o kush, 100 vape cartridges na may liquid marijuana at mahigit 8 kilogramo ng opium poppy. Umabot sa 56 na milyong piso ang tinatayang halaga ng mga nasabat na kontrabando. Itinago raw ang mga iligal na sangkap sa mga karaniwang produkto tulad ng water filters, speakers at iba't ibang food items upang makalusot sa mga otoridad.
Pipick up lang ng package. Sa kulungan ang diretsyo ng lalaking yan matapos magpunta sa Central Mail Exchange Center sa NAIA. Paano ba naman kasi ang mga parcel na kukunin niya nitong June 16? May laman palang droga. May 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa mga padala. Ang di alam ng suspect na flag na ng customs ang mga nasabing parcel nang dumaan ang mga ito sa screening at risk assessment procedures. Agad namang nakipag-ugnayan ang Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency na IA Interagency Drug Interdiction Task Group at iba pang mga katuwang na ahensya para sa ginagawang evidence gathering at documentation. Inihahanda na rin ang kaso laban sa suspect. Sa Port of Clark naman sa Pampanga, mahigit 27 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga ahente ng customs. Base sa ulat, mga gamit sa salon ang laman ng nasabing parcel. Pero nang idaan sa x-ray machine, dito nabisto ang ilang kahinahinalang gamit sa loob. Nang buksan, 2 malaking bag na puno ng puting powder ang nakita. Nakalabel ang mga ito bilang nail powder pero nang suriin, sangkap pala sa paggawa ng shabu. Galing Amerika ang nasabing parcel at dumating sa bansa nitong June 9. Ipapadala sana ito sa Mandaluyong bago naharang ng customs. Katuwang na ng ahensya ang PDEA sa ginagawang investigasyon. Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bawat pagkakasabat ng ilegal na droga ay isang hakbang para maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino at mapatibay ang seguridad sa mga hangganan ng bansa. Patuloy namang nagbabala ang Bureau of Customs na mananatili itong nakatutok sa pagharang sa mga ilegal na droga at iba pang kontrabandong tinatangkang makapasok sa Pilipinas. Naniniwala kami na mayroong sindikato siyempre dito sa mga nagpapasok ng illegal drugs. Dahil napakalaking kita nila dito. Malaking negosyo ito. Yung mga nagpapasok galing sa abroad, siyempre meron niyang kausap dito sa ating bansa. Kaya't yan ay tinutugis, iniimbestigahan yan ng PDEA. Marami na rin nakausuhan ng PDEA, kami ay tumutulong sa kanila upang mapanagot ang mga nagsusubok na magdala ng mga illegal drugs sa ating bansa. At kami ay naniniwala na tuloy-tuloy pa namin kakayanin labanan ng pagpasok ng illegal drugs dito sa ating mga paliparan. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 70 milyong pisong halaga ng misdeclared agricultural goods matapos matuklasan ang mga sariwang carrots na itinago sa 4 na container van sa Port of Manila. Idiniklara ang mga kargamento bilang mga itlog at tokwa. Pero sa inspeksyon ay natuklasang naglalaman ito ng halos 13,000 kahon ng carrots at 1,000 kahon ng egg noodles. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, paiigtingin pa nila ang kampanya laban sa agricultural smuggling para maprotektahan ang mga lokal na magsasaka at masiguro ang tamang pagbabayad ng buwis at mga kinakailangang permit. Na forfeit na pabor sa gobyerno ang mga shipment at tiniyak ng ahensya na hindi na mailalabas sa merkado ang mga nakumpiskang produkto. Ito po ay i-recommenda natin for condemnation para po masira na po ito. Sa itsura pa lamang po ay hindi na po mapapakinabangan ng tao ito dahil ito po ay mga nabubulok na. Sa mga nagbabalak na gumawa ng mga ganitong klaseng krimen, ang mag-smuggle ng mga products, kami, nandito kami palagi, huhulihin namin kayo. At sa ganitong paraan, naniniwala kami na masusugpo talaga ang smuggling kung lahat tayo ay gagalaw. Kumpiyansa si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na maaabot ng ahensya ang 1 trilyong target na revenue collection ngayong taon. Ito ay matapos magtala ng magandang performance ang mga pantala ng Bureau of Customs sa nakalipas na 5 buwan kung saan pumalo na sa mahigit 400 bilyong piso ang kanilang nakolekta. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, patunay ang mataas na koleksyon na epektibo ang kanilang mga reforma dahil kung may korupsyon ay hindi magkakaroon ng tamang koleksyon. Narito ang report. Humataw na naman sa koleksyon ng Bureau of Customs sa Port of Limay matapos umabot sa mahigit 10.89 billion pesos ang nakolektang kita ng adwanan nitong Mayo. Nahigitan ng mahigit 2 bilyong piso ng pantalan ang kanilang itinakdang target na 8.73 billion pesos lang sana.
Lumagpas din sa target ang koleksyon ng BOC Port of Subic noong nakaraang buwan. Umabot sa 4.47 billion pesos ang kinita ng pantalan noong Mayo, na mas mataas ng higit 378 million pesos kumpara sa higit 4 billion pesos lang sana nilang target. Ang Port of Iloilo naman, maganda rin ang koleksyon sa unang 5 buwan ngayong taon. Umabot na kasi sa halos 2 billion pesos ang nakokolekta nila mula Enero hanggang Mayo. Matapos umabot sa 495 million pesos ang kinita nila noong nakaraang buwan. Ayon kay District Collector Noli Santua Jr., naging posible ito dahil sa dedikasyon at pagsisikap ng Team Iloilo at sa suporta ng mga stakeholders ng pantalan. Kung si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno naman ang tatanungin, sumasalamin daw ang magandang revenue collection ng mga pantalan sa mga reformang ipinatutupad niya para labanan ang korupsyon sa hanay ng customs. Sa Bureau of Customs, ang pinakamagandang sukatan kung talagang meron na ba reforma nangyayari ay yung iyong collection performance. Kasi ganito yan, pag mataas ang korupsyon, natural, hindi ka makakakolekta ng tama kasi sa iba na pupunta yung pera. Sa isang banda, kapag naman tumataas ang koleksyon papunta doon sa target, ang ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng tamang reforma. Hindi yan, hindi yan nakakalito. Malinaw yan, itim at puti lang yan. Pag tama ginagawa mo, makukuha mong koleksyon. Pag mali ginagawa mo, babagsak ang koleksyon. Very simple mathematics talaga dyan. Malinaw naman na nagbubunga na ang mga reforma ng BOC. Katunayan, sa unang 5 buwan ngayong taon, pumalo na sa mahigit 406 billion pesos ang kinita ng customs mula Enero hanggang nitong Mayo. Mas mataas yan ng higit 9 bilyong piso kumpara sa target lang na 397 billion pesos. Nitong February 2026, inaasahan lagi ang Pebrero babagsak ang koleksyon dahil Chinese New Year. Pag Chinese New Year, natural, walang trading activity sa China dito, bumabagsak traditionally ang koleksyon. Sa halip, kami ay umangat pa ng nakasurplus pa kami ng 700 million pesos. Noong March, kung maalala natin, nagsimula ang gera February 28 sa Iran, ang gera sa Iran. Inaasahan babagsak na naman koleksyon. Yet, naka-target kami at lumampas pa ulit kami ng 1.2 billion on top of the 83 billion target. Ngayong Abril, kasagsagan na nung gera, dapat may epekto ng gera. Nakagawa pa kami ng record-setting surplus. Lumampas kami sa target ng 7.8 billion. So, pag ang target natin ay mataas, isa yung sukatan na maganda naman yung nangyayari sa Bureau of Customs. Kaya nagpapasalamat ako lalo sa aming mga port collectors. Sumatotal, nasa 1 trillion pesos ang target makolekta ng customs ngayong taon. Hindi pa ito nagagawa ng customs noon, pero kumpiyansa si Commissioner Ariel na kaya nila itong maabot sa natitirang 7 buwan ngayong 2026. Sa isang taon, 1.003 trillion ang aming target for this year. Monthly, meron din kaming target, mahigit 80 billion plus lagi. Araw-araw, dapat nakakakolekta kami ng 4 to 4.2 billion pesos. Batid naman daw ni Commissioner Ariel na hindi talaga madali ang trabaho sa customs, pero desidido siyang suklian at pasanin ang tiwala at responsibilidad na iniatang sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pamunuan ang BOC. Ang filosofiya ko sa trabaho ko at sa buhay, basta ang magulang ko, ilang mga kaibigan, mga 5 kaibigan lang, magandang tingin sa akin, okay na yun. Ang sa akin gawin ang tama. Hindi naman ako naghahangad na maging popular talaga. Ang mga nakakakilala sa akin, alam yan, basta ako'y binigyan ng misyon at malinaw ang binigay sa akin ng misyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mangolekta ng tama sa Bureau of Customs at ito ay ireforma. Susunod, ilang ports na nakamit ang kanilang revenue targets kinilala sa Collectors Conference. Bureau of Customs magkakaroon ng sariling pasilidad sa Mindanao Container Terminal para sa kalakalan at nakumpiskang kontrabando. Nasa 50 endangered tortoise o pagong naharang ng BOC na iya mula sa isang dayuhang pasahero. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan.
Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC, ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang Collectors Conference sa Port of Limay sa Bataan para mas palakasin pa ang koleksyon ng buwis at integridad sa ahensya. Sa pagpupulong ng mga opisyal at district collectors, inutos ni Commissioner Nepomuceno ang mas mahigpit na monitoring upang maiwasan ang pagsisikip ng mga pantalan. Ipinalipat din ang Accounts Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group upang mapabilis ang mas transparent na accreditation ng mga importer at broker. Ipinagmalaki naman ni Port of Limay District Collector Cryden Balgomera ang kanilang inisyatibang IM para sa bayan na nagsusulong ng integridad at serbisyong publiko. Binigyang pugay din ang mga pantalang nakakamit ng kanilang revenue targets noong Mayo tulad ng Naiya, Iloilo, Clark, Subic, Apari at Limay.
payag naman ni Commissioner Nepomuceno, ang tagumpay ng mga kolektor ay kanya ring tagumpay at ang tagumpay ng ahensya ay tagumpay ng buong bansa. Magkakaroon na ng sariling pasilidad ang Bureau of Customs sa Mindanao Container Terminal para mas mapabilis ang kalakalan at mas mapalakas ang kampanya kontra smuggling sa Northern Mindanao. Formal nang nilagdaan ng BOC PVDEC Industrial Authority at MICTSI ang isang kasunduan para sa eksklusibong paggamit ng BOC sa 10,000 square meters na lupa sa Tagoloan, Misamis Oriental. Gagamitin ang nasabing espasyo para sa pansamantalang imbakan, pagsusuri at pag-imbentaryo ng mga nahuhuling iligal na sasakyan at mga kargamento. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, malaki ang maitutulong ng hakbang na ito upang mas maging maayos ang paghawak sa mga nakumpiskang kontrabando nang hindi naaabala ang operasyon ng mga lehitimong negosyante sa pantalan. Inaasahan ding mababawasan ito ang pagsisikip ng mga barko at kargamento sa naturang terminal, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nagsagawa naman ng on-site facility inspection at operational tour ang BOC Subport of Mindanao Container Terminal sa MCT. Personal itong binisita ni Collector Nasruddin Guro upang suriin ang kalagayan ng operasyon, mga pagpapabuti sa sistema at mga infrastructure development projects. Layon nitong mapahusay ang cargo handling efficiency at kapasidad ng terminal na itinuturing na mahalagang trade gateway sa Mindanao, lalo na sa pagproseso ng mga kargamentong mula sa mga international vessel. Naharang ng BOC na iya ang nasa 50 endangered tortoise o pagong sa bagahe ng isang pasahero. Nadiskubre ang mga radiated at Indian star tortoises matapos dumaan sa X-ray ang vegetable boxes at bags ng isang Malaysian national mula Bangkok, Thailand. Agad na itinurn over sa DENR ang mga pagong habang inihahanda na ang kasong paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act at Customs Modernization and Tariff Act laban sa sospek. Giit ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi hahayaan ng customs na maging daanan ang bansa sa illegal na wildlife trade, kaya patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga border para maprotektahan ang kalikasan at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Nakiisa sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ang Bureau of Customs sa pamamagitan ng pagpapalit ng ahensya ng profile picture sa Facebook. Layunin nito na ipakita ang pakikiisa ng BOC sa selebrasyon ng pagkakapantay-pantay at inclusivity. Ayon sa ahensya, sumasalamin ang bawat kulay nito sa tapang, kwento at lakas ng lahat ng kasapi ng LGBTQIA+ community. Taon-taon, nakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month ang BOC. Paraan daw ito para ipakita na ang public service ay bukas at may puwang para sa lahat ng gustong maglingkod. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod, mga dapat managot sa abandonadong balikbayan boxes ng mga OFW. Hihimayin natin sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Madalas ka bang umorder ng imported goods at gusto mong malaman ang estimated na babayaran sa tax and duties ng produktong iyong binili? Sa tulong ng Bureau of Customs Online Tax Estimator, malalaman mo na ang estimated tax and duties na maaari mong bayaran. Narito kung paano. Una, i-type sa iyong web browser ang customs.gov.ph/estimator. Pangalawa, pagdating sa site, basahin lamang ang disclaimer at pindutin ang agree button. Pagkatapos ay pindutin lamang ang yes button para magpatuloy. Pangatlo, pagdating sa tax estimator site,
Sa ilalim ng Goods Description section, hanapin at piliin lamang ang uri ng produktong iyong idinideklara para makuha ang porsyento na gagamitin sa pag-compute ng customs duty. Pang-apat, para makuha naman ang dutiable value, ilagay lamang sa FOB FCA value ang amount o halaga base sa foreign currency ng iyong nabiling item. Pagkatapos ay ilagay naman ang halaga sa pagpapadala o ang freight amount na nakalagay sa iyong invoice. Huwag kalimutang ilagay din ang current exchange rate ng foreign currency na ginamit sa pagbili ng iyong produkto. Ang halaga naman ng insurance ay automatic na i-compute sa 2% ng halaga ng produkto pagkatapos pindutin ang compute button. Pang-lima, kung ang iyong produkto ay sakop ng excise tax sa ilalim ng other charges and costs section, ilagay lamang ang tamang halaga nito. Kung hindi naman ito sakop, iwanan itong blanco o zero value. Ang mga produktong sakop ng excise tax ay ang mga sumusunod. Para sa halaga ng excise tax at para malaman kung sakop ang iyong produkto ng excise tax, magtungo lamang sa www.bir.gov.ph/excise-tax. Panghuli, matapos ilagay ang mga hinihinging impormasyon sa bawat section ng tax estimator, pindutin lamang sa pinakailalim na bahagi ang compute button para malaman ang estimated na halaga ng iyong babayarang tax and duties. Makikita naman sa summary section ang lahat ng breakdown ng iyong mga dapat bayaran. I-check din sa notes section kung nais mong malaman ang detalyadong impormasyon kung paano kinocompute ang bawat babayaran. Siguraduhin lamang na tama ang binabayarang taxes and duties para maiwasang magkaaberya o maantala ang iyong produkto. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Libo-libong balikbayan boxes ng ating mga OFW ang naantala at nabalot ng scam. Mga kahong punong-puno sana ng pagmamahal at sakripisyo pero nakatenga lang sa mga bodega. Pero sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon ng pag-asa ang ating mga bagong bayani sa mabilis na aksyon ng Bureau of Customs at Department of Finance. Mismong BOC na ang naghatid door-to-door sa mga inabandonang padala. Paano nga ba ito naresolba at ano ang sasapitin ng mga manlolokong freight forwarders? Alamin natin yan dito sa espesyal na edisyon ng Isumbong kay Commissioner. Pero mostly ang laman po nun is for my mother na may hypertension na pwedeng makahelp po sa kanya kasi mas magandang klase po yung mga nandun. But so far, hindi ko magagamit until, hindi ko alam until ma-expire. Isa si Lori Lynn Umadlaw sa libu-libong OFW na naghintay ng matagal para sa mga balikbayan boxes, mga padalang hindi lang material na bagay ang laman, kundi kalakip din ng pagod, sakripisyo at pag-asang maparamdam ng mga overseas Filipino workers ang kanilang pagmamahal sa pamilya sa kabila ng distansya. Nitong Biyernes, isa rin si Lori Lynn sa mga personal na tumungo kasama ang Bureau of Customs sa Department of Justice kung saan formal na isinampa ang reklamong kriminal laban sa 5 tiwaling cargo forwarding companies na kinabibilangan ng Ichthus Trading Corporation, Marcelo Di Lailo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, Mount de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Howlers Corporation. Ito na ang ikalawang batch ng criminal complaints na isinampa ng BOC kaugnay ng mga inabandonang balikbayan boxes. Simple Pilipino, yun lang naman din kaligayahan ng mga pamilya natin na makatry or maka-experience ng gamit na galing sa ibang bansa. Pero at the end of the day, wala pong kay tumarating sa.
Ayon sa Bureau of Customs, umabot sa mahigit 42,000 balikbayan boxes ang naiwan at hindi na iproseso ng ilang cargo forwarding companies. Kabilang ang Makati Express Cargo na nauna ng sinampahan ng reklamong kriminal ng BOC noong May 29 dahil sa kabiguan nitong iproseso at asikasuhin ang pagpapalabas ng mga padalang balikbayan boxes. Ang laki ng kinita nila eh. Again, 330 million yung kabuuan na ibinayad na ating mga kababayan. No? Ang out of the 42,000 plus boxes, 36,000 plus boxes dyan ay sa Makati Express Cargo. No? So, yung pagpapit-finansya niyan, yung pagpondo dyan, malaking kinita dyan eh. Di ba? Ng mga kumpanya na doon. Natukoy sa investigasyon ng umano'y modus tulad ng maling deklarasyon, undervaluation, hindi otorisadong deconsolidation, smuggling, hindi pagdedeklara ng komersyal na produkto at pagpasok ng bawal o regulated na kalakal. Ganon din ang paglabag sa intellectual property rights. Giit ng BOC, hindi simpleng pagkaantala lamang ang nangyari, kundi posibleng sinadya ang hindi pag-asikaso ng mga container na naglalaman ng pinaghirapang padala ng mga OFW. May kabuang 3,176 na abandonadong balikbayan boxes ang sakop ng reklamo na natuklasan sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Pero kung pagbabasihan natin na iniwanan nila talaga, hindi inasikaso, ang ibig sabihin, pagdating dito ng mga containers na naglalaman ng mga boxes, hindi nga nila binayaran. No? So talagang sadya yung hindi pag-asikaso dito at hindi na nila inisip na kung may naghihintay na mga pamilya dito sa mga boxes. Sa gitna ng investigasyon, umaapila ang BOC sa publiko na maging mapanuri sa pagpili ng cargo forwarders, lalo na't maraming OFW ang patuloy na nagpapadala sa mga kumpanyang inireklamo na. So, of course, may naghihintay dyan. No? Kaya na napakarami reklamo ng mga OFWs na natanggap kami sa aming Facebook, sa aming website, sa ARTA. Nandun ang mga reklamo ng ating mga kababayan laban sa Bureau of Customs. Kaya nung ito'y mapansin namin no October last year, inaral namin ito, ininvestigahan at nalaman nga namin, may dahilan naman talaga na magalit yung ating sumamaing loob at magalit ng mga OFWs natin dahil pinagarapan nila nito. Ayon sa ahensya, mas pinapabilis na ngayon ang proseso ng pagpapanagot sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon ng Bureau of Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation. Ganito, yung documentations kasi, inilit natin na maging maingat yung paghahanda ng mga dokumento upang sigurado na mananalo tayo dun sa kaso laban dito sa mga kumpanya na to. May panutunan ng Department of Justice na titinan ko kay Secretary now Ombudsman Boying Rimulya na meron sila sinusunod na dapat meron tinatawag na certainty of conviction yung mga isasampa nating kaso. No? Pinalabas natin yun. Dagdag ng BOC, bukod sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, isasampa rin ang mga kasong large-scale estafa at posibleng isama rin ng cybercrime upang habulin ang mga nasa abroad at mga nasa likod ng operasyon. So ngayon yung mga specific provisions na CMDA, no? Dahil meron silang dapat kapanan, hindi nila tulupad. Pag nagpadala ka kasi at nagbayad sa mga forwarders, sa tawag dito consolidators, obligasyon yan, kontrata yan. No? So meron silang dito tinupad sa kanilang kontrata, pananagutin natin sila. But eventually, may sasampa pa kami kaso sa kanila, again, sa tulong yan ng Department of Justice, sasampahan natin yan ng large scale. We hopefully isama natin yung cybercrime. Okay? Against the fine para mahabol natin yung mga nasa ano. Sa ngayon, mula sa 42,000 balikbayan boxes, mahigit 1,000 na lamang ang natitira upang maipadala sa mga pamilya, habang patuloy ang investigasyon at paghabol ng pananagutan laban sa mga kumpanya. Sinimulan namin ayusin itong problema na ito noong Oktubre. Karamihan dyan, mahigit 2 taon na nasa pantalan lang. Ano? Subalit importante pa rin paparating natin yung, again, simbolo ito ng pagmamahal ng ating mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay. Maparating pa rin natin. At this point, nagpapasalamat kami, of course, sa tulong ni Secretary Frederick Goth at si Pangulong Bongbong Marcos dahil ito ay pinondohan ng Malacanang upang maiparating ng libre sa ating mga kababayan niya para ng mga hinihintay na napakatagal ng mga boxes. Sa ngayon, out of the 42,000 plus boxes na iniwan doon sa mga pantalan,
mahigit 1,000 na lang yung kailangan pa nating padala dito sa ating mga kababayan. Samantala, inaasahan ding magsasampa ng mga reklamong kriminal ang BOC laban sa 3 pang cargo forwarding companies sa mga susunod na linggo. Target ng ahensya na matapos ang door-to-door delivery ng natitirang balikbayan boxes ngayong buwan. Makakasama po natin ngayong araw dito sa studio ang magigiting nating mga bagong bayani, sina Miss Sheila Hilario at Miss Lorilyn Umadlao. Magandang araw po sa inyo and welcome dito sa ating Isumbong kay Commissioner. Magandang araw po. Dumako po tayo agad sa inyong mga naging karanasan. Alam natin na hindi biro yung mag-ipon at magpadala ng balikbayan box. So, kay Miss Sheila at kay Miss Lorilyn, gaano po ba katagal ang inyong hinintay bago nyo nakuha ang balikbayan boxes ninyo o bago nyo ito natanggap? At sino po ang kinuha ninyong forwarder? Okay, bali yun sa akin po parang inabot po siya ng 6 months. Ganun katagal. Kinuha ko yung Makati Cargo Express. Makati Express Cargo Incorporated. Yun. Parang at the time kasi naman, nagpapadala na kami sa kanila. Kumbaga, regular na. Kumbaga, sikat naman sila. So, trusted. Hindi unexpectedly na ganun yung nangyari, na tumagal ng ganun. So, parang nagulat kami bakit naging ganun yung service nila. Kasi before naman maayos Tapos parang, bakit suddenly nagtatanong kami, laging busy yung phone or mahirap kontakin yung number nila pag nagpa-follow up ka. Tapos pag sumagot naman, ay, nasa na po, nasa barko na po, naka-ship na po yung nyo, inaantay pa pong magdaong yung barko, ganyan. Marami silang excuses. Hanggang sa, siguro mga 5 months na. Lipat muna tayo dito sa Sige second batch naman na hindi nyo pa nakukuha yung balikbayan box. Ayan, paano nyo po nabalitaan yung nangyari sa balikbayan box ninyo? Actually, sir, syempre busy po ako sa trabaho. So, nung nabitawan ko po yon around November 2, 2025, huli na po sa akin nakarating sa Facebook na nagkakagulo na po yung Makati Express na ang dami na po mga Pilipino na OFW na frustrated na mga nagrarant na sa Facebook na na-suspend na pala sila nung October 29. Anong reaction mo nun? Siyempre, shock po, sir. Pumunta, atas inaya ko po yung boss ko. Sabi ko, mama, samahan niyo po ako dito sa Cobar branch. Puntahan po natin, tulungan niyo po ako. Tapos mga kung ano-anong excuses nila na kesyo in transit, kesyo nasa ocean pa daw, ganun-ganon. Sabi ko kasi pauwi ako. So, estimated na yon na dapat pag uwi ko, makakarating yung box ko that time na mag-flight ako pabalik ng Pilipinas. So sabi ko, kalma muna, hindi muna ako magre-react kasi wala pa yung time frame na 3 months na pangako nila sa akin. Pero nung dumating na, eto na, hinanap ko talaga yung Facebook account ng Makati Express complaint, which is meron 22,000. Na hindi ko akalam, 22,000 kaming may mga same problema na kanya-kanyang rant, mga kanya-kanya nang nag-iiyakan doon sa Facebook dahil sa same problem na napaship yung cargo, na bayaran namin ng buo, pero wala pong dumating at all. Pero gusto ko ngayong malaman sa inyong dalawa, gaano po ba kahirap ang pagbuo ng laman ng isang balikbayan box? Alam mo, sir, iisip ko pa lang, di ba? Parang naiiyak ako nung natatawa na, alam niyo po ba ang isang OFW, bago kami makabuo ng isang box, inaabot ng 1 taon. So, yung mga extra bonuses lang nakukuha nila, yun ang pinabibili nila mga sale item para maipot. Hindi naman bilang OFW, sabihin mo isang shopping, ang isang box, hindi po. Unti-untiin mo yung ilalagay. Pero yung hirap, hindi nila alam yung bahay no na hindi ka kumakain. Totoo yun, sir. Kasi ako, nung panahon na yun, iisipin ko, ibibili ko ng pansarili ko, hindi na ako bibili. Ibibili ko para sa pamilya ko, para makita ng mga anak ko na, uy, may bago kami sapatos, may t-shirt ako nabili. Ganun ang buhay na ako. Ba't po kayo naiiyak? Kasi hindi naman ako, sabi niyo yung, nakakaya kasi, ang hirap mo naman maging OFW, malayo ka sa pamilya mo. Malayo ka sa pamilya mo, hindi alam ng pamilya mo kung ano nangyayari sa'yo.
To be honest, wala namang OF sasabihin na ganito kinakain ko dito sa abroad eh. O hindi ako kumakain eh. Ang sasabihin mo sa pamilya mo is, okay lang ako, masaya kami dito, kaya namin, sumusurvive kami. Pero totoo, mahirap ang buhay ng OFW. Hindi naiintindihan ng mga Pilipino o pamilya-pamilya na nandito sa Pilipinas kung anong dinadanas ng mga OFW sa ibang bansa. Napakalungkot, pero kakayanin, kinakaya, pinipilit para mabigyan lang ng magandang buhay yung pamilya nila dito. Yun ang hindi naiintindihan minsan ng mga naiwan na pamilya dito kung ano yung pinagdadaanan ng mga OFW sa ibang bansa. Yung 12 oras ka mag-duty, wala kang pahinga, hindi ka makakapag-day off. Pag sinabi ng boss mo na walang day off, na-experience ko po, 6 na buwan, wala akong day off. 12 hours duty. Ganun. Yung maghuhugas ka ng night graveyard shift ka, maghuhugas ka ng 300 stick ng shawarma at saka ng kebab. Ganun ka hirap. Tapos giniginaw ka na sa lamig kapag winter. Yung likod mo ilalagay mo na lang sa tabi ng fridge para uminit. Kasi walang heater yung store. Never ko po kunento sa pamilya ko. Pag tawag pa sa akin sila, tawag yung husband ko sa akin, nasabi ko lang na kaya ko to. Hindi, okay lang to para sa mga bata, para sa pamilya. Kahit bumalik mo ako sa Pilipinas, hindi ko kinento to. Ngayon ko lang kinento na gano'ng kahirap nung trabaho ko sa pagiging OFW. Kaya ang Balikbayan Box, hindi lang ito mga gamit, kung simbolo ito ng pagmamahal, hirap, pagtitiis, lahat ng sakripisyo ng isang OFW. Hindi biro. Sa inyo naman, anong kwento ninyo para mabuo ang isang Balikbayan Box? Memories, sir. Kasi syempre, OFW, monthly lang naman po sahod niyan. Once a month. So, pag may time na makakalabas ako at may makikita po kung sa Facebook ng mga promotion, pupuntahan ko po yan. Kahit sa lalabas ako, papaalam po ako, 2 hours, lalabas ako para bilhin ko lang to. Kasi mostly din, mga laman din ng Balikbayan Box ko, mga talagang sale, literal. Kasi laking bagay maka-discount eh. Sino ba namang ayaw na OFW maka-discount, di ba? So, pag once na pupuntahan ko yan, regardless kung kahit saan po yan na location din. And then, iipunin ko po yan dahan-dahan. So, di baling matagal, okay lang kasi chine-check ko rin po yung label kung kailan ma-expire. At the same time, every gamit kasi na ilalagay ko doon may memories. Na etong van na to, ito yung mga pinagdaanan ko, napagalitan ako, umiyak ako sa kusina, pero sige lang, kasi yung sahod na yon, may pinaglalaanan ako, nabibiling ko yung gamit na to para din sa kusina. Or shall we say, para sa anak ko and para sa mother ko. So bawat gamit, merong simbolo, merong memory na Yes. At hindi matutumbasan pa rin ng pera yun. Yes. Kasi, isipin mo, totoo, lahat ng OFW napapagalitan ng employer natin. Hindi naman tayo, kahit pa sabihin na kahit nanggigil ka, wala kang magagawa, mananahimik ka na lang kikip mo yung frustration mo, tama sir? So, andun yung talagang pagtitimpi natin na, hindi natin to bansa, kailangan natin makisama, kailangan natin makibagay. Ang isipin natin yung sahod, kasi ang motivation natin, anong ilalagay natin sa loob ng box natin. Yun na lang po ang ginagawa ko, motivation. Ano ba yung pakiramdam nung punto na, bakit wala pa rin? Gaano siya kabigat para sa isang OFW na bawat item na pinasok mo doon ay may kasamang sakripisyo, may kasamang storya, para maintindihan naman ng ating mga tagapanood kung gaano kabigat at kahirap at kasakit sa isang OFW yun. To be honest, sir, nung mga nandito na ako sa Pilipinas, syempre, it's time to rant. Aminado naman, tao lang din ako, sir. Magra-rant talaga ako. Doon nag-rant po talaga ako doon sa page ng Makati Complaint para at least merong nagre-react. Kasi kung di ako magre-react, hindi na malalaman eh. At until napagod ako, nakakarant, parang walang nangyayari. Kasi sabi ko, sobra na, it's too much na. Nakauwi na ako lahat-lahat. Ilang buwan na ako lahat-lahat, wala akong nare-receive. Kamusta naman sila? Tapatin na lang nila ako, kako, di ba? Hindi yung sinacycle nila ako na endless cycle na puro ganto, puro ganyan.
Kasi nga, limited na rin talaga yung information na binibigay sa akin ni Makati Express. Until thanks God pa rin talaga ako. I'm so blessed pa rin talaga kasi nagsimula lang sa email ni BOC sa akin, sa pa-respond. Pero dito sa correspondence sa BOC, doon yung nalaman Yes. na may action ng BOC. Yes. Kayo naman po, nalaman ninyo sa Mga kabayan din. kababayan na. Oo. Tapos ayun, natuwa ako na wow, may second tranche, may second batch. Di hinanap ko ngayon. Nag-post ako, nasan yung mga second batch ka ako? Ganyan. Hanggang may na-meet po ako na nag-aano nga po. Na si Sir Leo nga po na mag-aano sa BOC. Ayun na, napasok ako sa GC, tapos nagbabasa ako. Kasi that time nag-aaral pa po ako, kaya hindi pa po ako makafocus. Noong time din na kung sino yung gustong magpunta para mag-file ng case, hindi ko rin po maasikaso that time kasi nasa training center po ako. Pero Kaya, willing kayo. yes, willing po Kayo ako. Wala naman na ako ipapile kasi nakuha ako sa Ay, iba. nakuha. Nakuha mo na ako kasi hindi ba kaya parang ayaw mo kong pansinin sa WhatsApp messages ko o sige dito kita sa Pilipinas. Dito po sa nangyari sa inyo, sa experience po ninyo, ano po ang mensahe ninyo sa mga freight forwarders kagaya ng Makati Express Cargo? Ano po mensahe niyo sa kanila? Sana po kung may problema, in-inform nila maaga yung mga OFW na nagkakaproblema o whatever. At least update man lang nila para ma-secure yung emotional ng bawat OFW. Kasi, syempre na, po yun ang hirap na ng trabaho mo, malayo ka sa pamilya mo, tapos problema pa yung box mo, di ba? Parang ganun po, di ba? Parang dagdag pa siya sa isipin, no? Kung sana man lang po, yung mga forwarder, maramdaman nila kung ano yung nararamdaman ng bawat OFW pag nagpapadala ng box na yun. Kasama nun ang pangarap ng bawat mga katulad naming OFW. Di ba po? Ano pong mensahe niyo sa freight forwarders? Makati Express, please po, huwag na po kayong tumanggap. Kung hindi nyo naman po kayang ipadala, kasi tinitake advantage nyo po yung ibang mga OFW na hindi po alam na nagkanda problema na po pala kayo sa pag-ship ng mga bagahe namin. Kasi lalo niyan, kami mga OFW, busy po kami sa pagtatrabaho eh. Hindi naman po kami lagi nakaka-cellphone. And sino ba naman din mag-aakala na ang ganda-ganda ng mga posting nyo sa Facebook na okay kayo, nakakapag-ship kayo, tapos yung pala pagdating sa Pilipinas, may problema pala kayo. Please, pakiusap, tigilan nyo na po kasi ang dami po naming naaapektuhan na hindi na yung iba, hindi na po makapagtrabaho sa kakaisip at nai-stress, naaapektuhan yung mga health nila sa kakaisip lang ng bagahe nila na hindi nakakarating sa family nila. Kaya ang pakiusap ko lang po, wag na po muna kayong tumanggap at kung ano, ayusin nyo po yung problema kasi ang dami nyo po, hindi lang madami, libo-libo po kaming OFW ang pinapahirapan nyo po. Hindi nyo pa nakukuha, pero ano yung pakiramdam na tumutulong ang BOC? Unhappy po, sir. Kasi parang, hindi pa naman ako nag-isip na, oy, dead end na. Ayoko bilang positibo lang po kasi ako, sir eh. Gusto ko lang po maging positibo. Kasi at the same time, given na anxiety ako, na-frustrate ako at the first. Pero later on, for me, sa akin, hindi siya makakatulong. So, I'm holding the, at least isang pagkakataon lang na pag-asa. Panghahawakan ko yun, sir, regardless. Tama. Kayo po, ano po yung pakiramdam niyo na nakatulong ng ganito ang BOC? Kahit na hindi nagawa ng paraan ng forwarder, ang BOC naman, tsaka si PBBM. Siyempre, thankful po ako kasi parang kahit papaano, yun nga, sabi ko, hindi pala hopeless. Alam mo yun, hindi pala, parang the government is still doing something for the OFW. Nakita namin yung value namin na binibigyan din pala kami ng importansya ng gobyerno, di ba? Yung simpleng bagay na yun, para, kung sa iba titingnan lang simpleng bagay yung boxes namin, pero sa isang OFW, hindi lang simpleng bagay yun. Hindi nga, sabi ko sir, hindi nga box lang yun. May something with that box. Ano po ngayon ang mensahe ninyo sa Bureau of Customs sa ginawa nilang hakbang na ito sa pagtulong po para mapagalaw na yung mga natenggang mga balikbayan boxes? Una-una po, syempre, thankful kami. Kasi nakita po namin yung extra effort na ginawa. Hindi naman nila problema po ito, to be honest.
hindi po nila problema to, pero they extend their hands para tulungan yung mga katulad natin mga OFW na maidala yung mga boxes. Sana matapos po yung problema at may puha na rin po nung mga OFW yung pending sa tulong ng BOC. Thankful kami kasi yung government, yung department ng Custom is doing something for greater cause sa mga OFW na tulad namin. Kayo po, mensahe niyo po sa BOC. I'm so grateful po. Kahit hindi niyo pa natatanggap? Yes, kahit hindi po natatanggap. Yes, positive lang kasi. Parating na yan. Tiwala lang. Bali, grateful po kasi nag-ano naman po sila sa akin. Pinanghahawakan ko po yung email nila sa akin na nasa second batch ako, na may budget na rin na nakalaan daw po dyan. Eh di say, okay, willing to wait naman po ako. And at the same time, kasi grateful lang po ako na at least, di ba, inabandon na ni Makati eh. Sino pa ba namang ibang tutulong sa amin? BOC. Na at least nakikiusap din nga po ako sa ibang mga OFW na yung frustration nila, wag po nating i-blame yung BOC kasi at the same time, ang nag-abandon po ng boxes natin ay yung Makati Express. So, i-direct natin kay Makati yung galit natin at hindi po sa BOC dahil yung BOC po ang tanging way na lang para makarating sa atin yung mga boxes natin. Yan, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat ulit kay Miss Sheila at kay Miss Lorilyn sa pagbabahagi ng kanilang karanasan at sa pagbibigay linaw sa napakahalagang usaping ito. Isa pong patunay na sa tulong ng tamang aksyon ng gobyerno, may hustisya para sa ating mga OFW. At lagi pong tandaan, sa bawat sumbong, may mabilis na aksyon dito sa Isumbong kay Commissioner. Susunod, modus na baggage tag switching sa mga airport. Paano ba maiiwasan? Alamin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Halos isa sa bawat pamilyang Pilipino ay may kapamilya, kamag-anak, kaibigan, o kakilalang OFW o mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. At sa tuwing nababanggit ang salitang abroad, kadikit na riyan ang balikbayan boxes. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Maliban sa mga OFW, maaari ring magpadala ng balikbayan boxes ang mga kababayan nating naninirahan na sa ibang bayan at ang mga Pilipinong biyahero o namasyal panandalian sa ibang bansa. Alam mo bang may pribilehiyong ma-exempt ang balikbayan boxes na mapatawan ng duty and taxes mula sa BOC? Para ma-exempt, sundin lamang ang mga sumusunod. Una, ikaw ay dapat na dokumentadong OFW under POEA o DFA. Ang halaga ng iyong shipment ay nakabase sa tagal ng pamamalagi sa ibang bansa. Pangalawa, laman lang dapat ng kargamento ay mga gamit na pang-personal at hindi items na pang-negosyo, hindi pang-resale o pang-benta. Pangatlo, ang tax exemption privilege ay maaari ma-avail hanggang 3 beses lamang kada taon. Siguraduhin ding kumpleto ang mga dokumento gaya ng information sheet or custom declaration form na makikita sa customs.gov.ph o makukuha sa iyong consolidator. Kopya ng passport biographical page na nagpapatunay ng inyong pagiging isang Filipino. At itabi rin ang invoices o mga resibo ng items na nakaloob sa inyong balikbayan boxes para masigurong tama ang impormasyon at maiwasan ang anumang pagkaantala. Tandaan din na iwasang maglakip sa kahon ng kung anumang mga bagay na ipinagbabawal sa Pilipinas, gaya ng illegal na droga, baril o firearms, bomba o explosives, mga peke o counterfeit na produkto, at
commercial goods. Para sa buong listahan ng mga ipinagbabawal na produkto, i-check ang Section 118 ng CMTA o ng Customs Modernization and Tariff Act. Ang bawat balikbayan box ay masusing iniinspeksyon ng Bureau of Customs, hindi para pahirapan ang OFW, kundi para masigurong walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino para maiwasan ang anumang problema at pagkaantala ng inyong balikbayan boxes at mapatawan ng penalties. Maging tapat sa pagdeklara ng laman ng box. Huwag maglagay ng bawal. Kumpletuhin ang mga dokumento at siguraduhin din na lehitimo at accredited ang inyong freight forwarders para iwas scam at panluloko. Ang mga balikbayan box ay simbolo ng pagmamahal ng Pilipino sa kanyang pamilya at ang Bureau of Customs ay katuwang ninyo para matiyak na ang pagmamahal na ito ay makarating ng ligtas sa inyong mga mahal sa buhay. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paalala ng Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Sa atin pong mga kababayan, bago kayo lumipad para sa inyong bakasyon o pag-uwi sa pamilya, magdoble alerto po muna kayo sa inyong mga bagahe. May bagong modus ngayon sa airport na dapat ika-alarma ng mga pasahero. Nauuso kasi sa ibang bansa ang tinatawag na baggage tag switching, kung saan palihim na pinagpapalit ang tag ng mga maleta para makapagpuslit ang mga sindikato ng iligal na kontrabando gamit ang inyong pangalan. Para hindi kayo mabiktima at hindi masira ang inyong biyahe, narito ang aming ilang paalala sa Know Before You Go. Nagbabala ang Bureau of Customs sa nauuso ngayong modus sa airport abroad na tinatawag na baggage tag switching. Wala pang kaso ng ganitong scam sa Pilipinas, pero kamakailan lang, isang 66 anyos na biktimang Filipino-Canadian na bumiyahe mula Toronto patungong Maynila ang nakulong ng 24 na araw matapos ikabit ng sindikato ang kanyang baggage tag sa isang maletang naglalaman ng mahigit 24 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 164 million pesos. Nilinaw naman ng Bureau of Customs na wala pang naitatalang kumpirmadong kaso ng baggage tag switching sa NAIA. Ang insidenteng kinasangkutan ng Filipino-Canadian ay nangyari sa Canada at hindi sa Pilipinas. Pero paano nga ba nangyayari ang baggage tag switching? Sa modus na ito, tinatanggal ng sindikato ang baggage tag ng isang inosenteng pasahero pagka-check-in. Inililipat ito sa ibang maleta na may lamang iligal na droga. Kapag naharang ang kontrabando sa destinasyon, ang pangalan ng walang kamalay-malay na pasahero ang lalabas sa system bilang may-ari nito. Kaya payo ng Bureau of Customs para hindi mabiktima ng modus, maging wais bago bumiyahe. Bago i-check-in ang bagahe, siguraduhin kuhanan ng malinaw na litrato at video ang loob at labas ng iyong maleta, kasama ang nakakabit na baggage tag at iyong boarding pass. At ito ang pinakamahalaga. Ipadala agad ang mga litrato o video na ito sa iyong kamag-anak o pinagkakatiwalaang kaibigan habang ikaw ay nasa airport pa lamang. Gawin ito para mayroon kang digital backup at karagdagang ebidensya na hawak ng ibang tao sakaling kumpiskahin ng mga otoridad, masira o tuluyang mawala ang iyong sariling cellphone sa gitna ng investigasyon. Malaking tulong din ang paglalagay ng mga GPS tracking device sa loob ng maleta upang real-time mong makita sa iyong telepono kung nasaan na nga ba ang iyong totoong bagahe. At pagdating sa destinasyon, kung mapansin mong may sirang tag, ibang pangalan o kahina-hinalang pagbabago sa iyong bagahe, huwag itong hawakan. Kuhanan agad ito ng litrato at i-report sa airline station at airport security upang magkaroon ng opisyal na report. Paalala rin ng customs, huwag na huwag magbitbit ng bagahe o package para sa ibang tao
kakilala mo man o hindi, kung hindi mo mismo nakita kung paano ito inimpake. Sa panahon ngayon kung saan mas sopistikado na ang modus ng mga sindikato, ang pagiging mapagmatsyag at pagtatabi ng matibay na ebidensya ang iyong magiging pinakamalakas na proteksyon laban sa maling paratang. Dahil tandaan, ang isang maliit na baggage tag ay maaring magdulot ng malaking problema o panghabang buhay na trauma kung hindi mo ito babantayan. Know before you go. Susunod, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kinilala ng grupo ng mga negosyante dahil sa husay sa pamumuno. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check! Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service, hotline number 02-8705-6000, email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary, steer clear of prohibited items, and don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Kinilala ng BOC Port of Cebu ang 10 nangungunang importers dahil sa kanilang kontribusyon sa maayos na kalakalan, koleksyon ng buwis at paglago ng ekonomiya sa Cebu. Samantala, nakatanggap naman ng pagkilala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno mula sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Narito ang report.
kung merong umulit. Dahil sa kanyang pamumuno at reforma sa customs, ginawaran ng Certificate of Recognition ng Cebu Chamber of Commerce and Industry si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Kinikilala ng CCCI si Nepomuceno dahil sa kanyang papel sa pagpapahusay ng kalakalan, border protection at mga hakbang sa pagpapaunlad ng bansa. Binigyang diin dito ang pagsusulong ni Nepomuceno sa Integrity, Accountability, and Modernization o IMBOC agenda. Layon ng programang ito na palaksin ang reforma sa operasyon ng customs, gawing episyente ang serbisyo at suportahan ang paglago ng ekonomiya. Ipinagmalaki rin ng Port of Cebu ang parangal na natanggap ni Nepomuceno. Patunay raw ito ng kanyang commitment sa mahusay na serbisyo publiko. Ang BOC Port of Cebu naman kinilala ang top 10 importers ng Subport Mactan. Kinilala ang mga ito dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa kalakalan, koleksyon ng buwis at paglago ng ekonomiya. Pinangunahan ni District Collector Alexandra Yap Lumuntad ang pagkilala sa mga kumpanya. Kabilang dyan ang San Miguel Foods Incorporated, Louis Vuitton Philippines Incorporated, Chevron Philippines, Christian Dior Philippines Incorporated, Petron Corporation at iba pang kumpanya at importers. Ayon kay Yap Lumuntad, pinapakita rin nito ang matibay na ugnayan sa pagitan ng customs at trading community. Tiniyak nilang patuloy silang magbibigay ng efficient at transparent na serbisyo para sa paglago ng kanilang negosyo. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, paunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.